Hello! Magandang buhay sa lahat ng makakapanood ng video na ito. Ang inyong lingkod na muli, SMD Jimmy Sadsad ng Team Israel. At sa video ito ay tatalakayin ko ang 5 dahilan kung bakit tayo ay nagkakautang, bakit tayo umuutang. Ang tanong, meron ba sa ating walang utang? Ano ang pakiramdam ng taong walang utang? At sa ating kalagitnaan, mayroong utang na nagpapahirap sa kanila? Ano ba ang pakiramdam talaga ng taong may utang? Ano ang pakiramdam bawat sahod? Ito ang ating aalamin ngayon sa video ito. Sana ay tapusin ninyo at magkaroon kayo ng ilang mga idea kung paano dapat paglabanan ang sinasabing utang, paano pagtatagumpayan ang pagkakautang, paano makakalaya sa nagpapahirap na buhay may utang, lalo na sa kagaya natin na pamilyado. 5 bagay lamang ang gusto kong banggitin sa inyo para mas maganda ang pagkoconsentrate natin ng topic na ito. 5 bagay na maaaring makatulong sa inyo upang maging matibay ang inyong pundasyong pinansyal. Ano nga ba ang 5 dahilan kung bakit tayo ay nagkakautang? Ano kaya ang idudulot nitong epekto sa ating buhay bilang pamilyado? Ito ba ay nagbigay sa atin ng ginhawa? Yung utang na pera, nakatulong ba yon sa ating proyekto? Or yun ba'y nagdagdag ng hirap na ating binubuno bawat sahod na hindi natin alam kung paano? 5 dahilan ng utang ay ang pampaaral ng anak, pampagamot ng may sakit na kapamilya, pagsunod sa luho o uso, maaaring pampakasal ng anak, or ang pang-5 ay pang placement fee ng sino mang gustong mag-abroad. Sa 5 nabanggit na dahilan na ito, alin kaya rito ang pipiliin mo kung papipiliin ka, kung ano ang prefer mong dahilan sa iyong pag-utang? At makikita natin dito ang mga kadahilanan na maaaring makatulong sa inyo upang mabago ang inyong mindset. Saludo ako sa mga magulang na ang mentalidad kahit naghihirap ang buhay, hindi bale akong gumapang sa hirap, basta maitaguyod ko lang sa pag-aaral ng aking mga bata, mapapagtapos ko ng karera, at pagka sila ay may trabaho na, ay di sila naman ang bubuhay sa akin. Ito ang kinatutuwa ko sa mga magulang na napapabalita sa telebisyon at sa ibang social media, na nakapagpatapos ng abogasya, ng medisina, ng komersyo, ng edukasyon, at ang iba pa ay nakapagpatapos na sumasakay sa eroplano, sumasakay sa barko. Napakatagumpay sa kabila ng kanilang kahirapan. Kaya saludo ako sa inyong mga magulang. Ipagpatuloy ninyo ang ganyang mentalidad kung talagang walang ibang dahilan para makagawa ng pampaaral. Pampagamot sa may sakit. Sino nga ba ang hindi nakakaisip umutang kapag ipampagamot mo sa iyong may sakit? Natural lamang. Pero ang tanong, paano kung ang iyong ipapagamot o ipinapagamot na may sakit ay mayroong sakit mayaman? Ibig sabihin, mahabang gamutan, di ba? Malaking kapital ang kailangan. Ay ngayon, kung lahat ng uutangin mo o lahat ng ipampapagamot mo, iuutangin mo, bay kawaawa naman ang pamilya mo. Saan ka pa kukuha ng pambuhay? Kung may mabuhay man sa iyong sahod, siyempre mahirapan ka sa pagbabayad ng iyong inutang na yon. Kaya hindi rin maganda, pero wala tayong ibang dahilan at paraan para makaantos. Ang sunod ay pagsunod sa luho. Dito ako sumasaludo sa mga magulang na talagang ang mentalidad ay iba. Yung sky is the limit o one day millionaire. Di bali na magkanda utang-utang, basta makasunod lang sa luho. Yung iba, napipressure ng mga kabarkada na mayroong mga kaya, ba iniyayaya sa abroad? Sige lang, masabi lang ay uutang pang ba abroad. Mayroong nagpapagawaan ng bahay na utang,
bumibili ng sasakyan utang, nagsa-shopping ng utang sa mga credit card. Pero ang tanong, masaya kaya sila sa ganong klase ng kanilang buhay na pag nagkaroon ng kaunting problema, maaring ang lahat ng kanilang naipundar sa luho ay mawalan din ng saysay. Siyempre, maiilit yan. Ay, ano kaya itong pampakasal ng anak? Ito ay naging karanasan ko nung ako ay mag-asawa. Nag-usap kami ng aking mga magulang na uutang ng pampakasal pero ako ang magbabayad doon sa sabog, yung kita ba sa pagpapakasal. Nangutang din ang tatay ko pero ako rin ang nagbayad. Ang punto ko rito, maraming mga magulang na ang dahilan, ay minsan lang namang magpakasal, bongga na natin, sky is the limit. Na ano pat mangungutang, kandarapang mangutang para laang maipakasal ng maganda. Magarbong-magarbo. Pero ang kawawa naman ay ang bulsa mo pagkatapos 24 hours lamang o 48 hours mong na-enjoy yung malaking halaga sa mata ng tao. Ay pero ang problema, pagkatapos niyan butas ang bulsa mo, siyempre magbabayad ka ng utang. Kaya ito kayang pang-placement. Pang-placement fee madalas alam natin at sabi ko nga 80 to 90% ng mga nag-abroad ay utang ang pang-placement. Siyempre, sino ba naman ang mayroong sariling pera? Mag-aabon pa, di kapitalin na lang. Lalo na kung ikaw ay sa Israel pupunta na mula 8,000 hanggang 10,000 dolyar, US dollars yun na, pero pa yung gasto sa Pinas. Sa madaling sabi, magandang dahilan ito kung uutangin mo ang pang-placement mo para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Pero dapat maging masinop ka sa iyong kikitain at panindigan mo ang iyong inutang, babayaran mo on time para hindi na lumaki ang tubo o hindi ka mahirapan sa pagbabudget. Para sa ganun, madaling makahon. Pero kung hindi, sayang din naman. Kawawa din naman. Ganun ang sitwasyon. Mukha lang akong may pera, pero wala talaga akong ipon. Yun ang problema doon, di ba? Nakakalungkot na kung magkaminsan, ganyan ang nakikita natin sa tao. Uy, mabuti pa yun. Ang dami nang naipunda. May magandang bahay, may magandang sasakyan, magandang appliances, mga damit ay branded. Pero hindi natin alam na ang iba naman sa kanila ay nangungutang o lumulubog sa utang. Mas mabuting uy, mukha lang akong walang pera, pero mapera pala. Ganun ba? Yan ang isang bagay na hindi natin nakikita at napapansin. Kung minsan ay umiiral sa atin yung gusto mo'y maging una ka sa mga kaibigan mo. Gusto mo'y angat ka sa kanila. Kaya nalilimutan natin na kahit utang, bumabaon tayo sa ganong sitwasyon. Ngayon, nais mo ba talagang makalaya sa pagkakautang? Financial literacy lang, kaibigan, ang sagot dyan. Kung mayroon ka kasing kaalamang pinansyal, alam mo kung paano maibabudget ang pera. Alam mo kung saan mo dadalahin. At yun ay malayo pa lang ang iyong sweldo, nakabudget na yan. Kung saan-saan ang porsyentong pupuntahan nito at hindi mawawalan ng kasaysayan. At ikaw ay nakakagawaan ng paraan na magtiis na hindi ka bumili kung hindi mo talaga kailangan. Yun ang mayroong kinalamang o may kaalamang pinansyal. Alam kung paano ibabudget ang pera ayon sa pangangailangan, hindi ayon sa gusto. Na ito kasing IMG ay isang financial education program. Dito ako natuto ng mga maraming bagay kung paano ko rendahan ang aking kinikita. At dito maraming natuto, mahigit 1 milyon ang natuto. At habang ang mga tao ay pupursiging gumastos, ang mga tao may financial education na dulot ng IMG ay nagkaroon ng tsansang mabago ang kanilang mindset. Kaya kaibigan, ito ay libreng pag-aaral at tuturuan ka kung paano ang iyong pera magtatrabaho para sa iyo. Libreng seminar, libreng man-to-man o maramihang seminar, webinar man o kung ano-ano mang klase ng pagtuturo kahit sa YouTube, meron kang makikita ng ganitong mga bagay na nagtuturo tungkol sa edukasyong pinansyal. Itong IMG ay 18 taon nang namamayagpag sa Pilipinas. At para sa inyong kaalaman, ang rated kay ni Corina Sanchez ay isang avenue para ilahad o ipakita sa tao kung paano ang IMG
ay bumago sa kanilang buhay. Napakarami doon sa Rated K ng mga na-interview ni Corina Sanchez na dating baon sa utang. Ngayong isa doon ay may kalahating milyon na naging utang. Halos maloka na siya. Pero mayroong kaibigan na nagmalasakit, nagturo sa kanya ng financial literacy. Nagkaroon ng tsansang mabago ang buhay. At nang dahil doon sa mga pag-interview ni Corina Sanchez, siya man ay naengganyo rin na mag-join kasama ni Boy Abunda. Yan ang nagagawa ng financial literacy, natututong rendahan ang budget. Ito ay kagaya rin ng paggagawa ng sariling bahay na matibay ang pundasyon. Pag matibay ang pundasyon mong itinayo sa bahay, kahit anong bagyo ang dumating sa atin, hindi matitinag ang bahay kahit gano'ng kalakas ang bagyo. Ganon din sa pagtatayo ng pundasyong pinansyal. Kinakailangang matibay mula sa unang baitang hanggang sa kabubong-bubungan. Dahil anuman ang bagyo ng pinansyal na dumating sa iyo, hindi ka matitinag, hindi ka mawawala sapagkat handa ka sa anumang dagok ng buhay. Hindi ka magugulat kung dumating man ang krisis sapagkat ito'y pinaghandaan mo. Ito ang itinuturo ng mga taong konektado sa IMG. Ikaw ba'y handa na makiisangkot? Dahil dito tuturuan ka kung paano mo check upin ang iyong finances. Marami kasing malnourished ang pitaka at ang pera dahil walang check up. Akala natin okay lang, paldo-paldo ang tawag natin. Ayun pala ay manas kung sa atin, may sakit pala yung bulsa. Puro resibo naman ang laman ng pitaka. Kung ikaw ay mayroong financial check-up na regular, makikita mo kung saan ka nagkukulang, kung ano ang dapat mong gawin upang ito ay mapaglabanan. At ito ay mamit mo ang iyong mga pangangailangan. Dito sa financial check-up, makikita mo kung saan ka mayroong diferensya. Kung paano chinecheck up ang ating sariling kalusugan, ganon din. Problema kasi sa mga Pilipino, walang financial check-up na regular. Kaya lubog na sa utang, hindi pa namamalayan. Ito kasing IMG, ang Total Financial Solution. Financial Solution. Kaya kung kayo ay magkakaroon ng tsansa na makiisa sa pakikinig, ito'y libreng pagbibigay aral sa paraan ng paggastos, sa paraan ng pagtatayo ng matibay na pundasyong pinansyal. Ako ang inyong lingkod at ang aming kasamahan ay handang tumulong sa inyo upang ituwid ang inyong maling mindset. Panahon na kabayan, panahon na para tayo ay magbago ng ating mentalidad. Makita natin habang tayo'y malakas pa at kumikita, hindi habang panahon tayo ay kikita ng pera, hindi habang panahon tayo ay malakas. Kinakailangan turuan natin ang ating sarili ng tamang pagbabudget. Pero kung wala kang ang financial literacy, wala kang kaalamang pinansyal, wala rin. Kaya ang payo sa bawat isa, turuan mo ang iyong mga anak ng tamang pagpapahalaga sa pera habang sila ay bata pa upang matuto silang mag-ipon hanggang sa kanilang pagtanda. Tama naman ang payo. Pero ano ba ang pinapayo natin? Hindi natin napapayuhan ng tama yung ng alkansya. Natutunan ko yan sa mga magulang. Pero hanggang doon lang. Gagawa ako ng alkansya, itatago ko ang pera. Pero hindi para ipunin. Iniipon lang pansamantala. Pag puno na yung kadalasan na ginagawa kong haliging kawayan ng aming bahay, doon ko nilalagay ang pera. Pero pagkatapos noon, wala rin. Pagka nabutas ko na yung alkansya, ibibili ko rin. Ibig sabihin, useless din ang aking pag-iipon. Kaya dapat turuan natin sa tamang paraan ng pag-iipon. Pag-iipon na gagamitin sa ating pagtanda. Hindi pag-iipon para gamitin sa bibilhing project kung ano man yan sa mga millennials ay cellphone o kung ano pa man. Kaya salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Ko'y umaasa na ito'y makatutulong sa inyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, umaasang kayo ay nabiyayaan. Salamat sa inyong panonood.